Posibleng pagbasehan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang hindi maayos na paliwanag sa kung paano ginamit ng kanyang opisina ang confidential funds nito. Ayon yan sa isang komite sa Kamara. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Kung di raw maayos na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential funds, maaari raw itong gamiting basehan para sa kanyang impeachment, ayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Unless, of course, mapatunayan nila na justified yung kanilang paggamit. But as we see it, talaga namang may liability po sila. Now, those two instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Ang tinutukoy ni Representative Joel Chua, ang pagbayad ng Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa 11 araw na renta ng mga safe house noong 2022. Gayon din ang pagbayad ng Department of Education sa ilalim ng BISE ng 15 million pesos noong 2023 para sa umano'y Youth Leadership Summit na idinaan sa Armed Forces of the Philippines pero itinanggi ng AFP na dumaan sa kanila ang pera. Palagay ko, may accountability ang ating former president dito. The fact that she even signed personally all the vouchers. Kailangan po ito ng masusing pag-aaral, no? Because we do not want to just hastily do that. Sa nakaraang pagdinig ng komite, hindi dumalo si Duterte o sino man sa kanyang tanggapan. Yung impeachment complaint, hindi naman po yan nakabase sa kanyang pagdalo o hindi pagdalo. Nakabase po yan dun sa ebidensya na ipepresenta po nila kung paano po nila nagamit yung pondo. Kung hindi muling dumalo ang bise, iko-contempt na ba siya? Si VP Sara po, no, we will not cite her. Siguro po yung mga staff po niya, at the end of the day, we still respect her as the second highest ranking official of our country as Vice President. So ibibigay po namin lahat ng mga respeto dun po sa kanyang opisina. Pero hindi po yan extended mga staff. Kahapon sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na pinag-aaralan din ang posibleng kasong plunder laban sa bise dahil sa hindi maipaliwanag na paggastos sa 112.5 million pesos na confidential funds noong kalihim pa siya ng Department of Education. Pero sabi ni Chua, hindi pa maaaring kasuhan si Duterte dahil may immunity siya bilang incumbent VP. Hinihinga namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero nauna niyang inihayag na may planong ipa-impeach siya at tinawag niya itong pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.